Juan chapter 19, verses 26 to 27. Nakita na po? Ang sabi po dito sabi ng Panginoon, 26, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Gina, narito ang iyong anak. 27, at sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Uulitin ko po ang ating ikantong wika na sinabi ng ating Panginoon ay, Gina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Let us pray. Panginoon, ito po yung aking, sa pagbase po sa aking pag-meditate, ito yung pinaka-emotional na parte ng kanyang paghihirap. Habang po siya nakabayubay sa cross, dito po sa passage na ito, nakikita niya ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad. Sa atin po, kahit po sa atin ngayon, ano po kaya ang inyong mararamdaman kapag ikaw ang personal na nakaharap sa Panginoon? Nakita ko po na base sa ating sa passage na ating binasa, na ang moment na ito, yung pinakamasakit na parte sa buhay ni Maria. Diba po? At sa katulad din ni Jesus. Kasi ito yung part ng kanilang pagiging mag-ina. Diba po? Sa katulad din po ni Maria, ito din po yung part ng pagiging anak niya kay Jesus. Diba po? Bilang ina, alam po natin, lahat ng mga ina, pakitaas ang kamay. Ramdam na ramdam po natin yung sakit na nararamdaman ng ating mga anak. Mas lalo po sa panahon at sitwasyon ni Jesus. Ramdam po ni Maria yun. At kung maaari lang, baka sabihin ni Maria, kung pwede lang, siya na lang. Di ba? Ganyan tayo mga nanay. Kung pwede lang, ako na lang. At doon din sa kanyang alagad. Ano din kaya yung posibleng sinasabi ni Juan sa kanyang Panginoon? Kasi bilang minamahal na alagad, malamang baka best friends. No? Na-experience ko na din kasi mawala ng best friend. Diba? At masakit. Totoo. At ito yung moment na parang kung titignan natin napakasakit. At kung pwede lang kuman pa yung panahon ng pagkakaroon nyo ng time bilang pag-anak or bilang mag-alagad. At ito yung moment na ipinapakita din sa atin ng Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoon, Gina, ina, narito ang iyong anak. Mga ina, pakitaas po ng inyong mga kamay. Nakikita niyo po ba yung mga kabataan nandito ngayon? Baka po ito yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Mga anak, pakitaas ng kamay. Mga anak, sino po ba yung mga anak dito? Minsan naging anak. Nakikita niyo po ba yung mga magulang nandito ngayon? Nakikita niyo ba yung mga nanay nandito ngayon? Baka may mensahe sa iyo, Panginoon. Ito yung time na sinabi ni Lord, kasi iniiyakan siya, malamang iniiyakan siya ng kanyang ina. Pero sinabi ni Jesus, Gina, narito ang iyong anak. So, imbis na tamisan ni Maria si Jesus, bakit napunta doon kay Juan? At ganoon din naman si Juan. Imbis na tamisan niya si Jesus, bakit sinasabi ni Jesus,
atin po na andito ngayon, yung salita ni Jesus 2,000 years ago, nung panahon na siya ipinako, ay salita niya din po ngayon. Salita niya na noon, sinasalita niya po ngayon at isasabi niya rin po sa mga darating na panahon. Ang mensahe po ng ating Panginoon, mga nanay, si Jesus po ay nakabayubay na sa krus. At ang sinasabi ni Jesus, Ina, narito ang inyong mga anak. Ang sinasabi po ng Panginoon ay relationship. Tama po. Bakit binibigyan din ng Panginoon na dapat mayroong relasyon si Maria at si Juan? Bakit kailangan sabihin ni Jesus kay Maria na Maria or Gina or Ina, ito ang iyong anak? Napakahalaga pala. Kapag ikaw na mama, ang treat mo sa mga kabataan na dito ngayon ay anak. Yan ang salita ng Panginoon. At kayong mga anak, ituring ninyong ina ang mga nanay na andito ngayon. Hindi mo aksidente na nandito tayo. Ito po ay mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na sana po, wag ka pong lalabas ngayon na wala kang ituturing na mama kung ikaw ay anak. Mahalaga po sa mga anak na may itinuturing na ina. Kasi po kung wala ka pong ituturing na ina, pag pumasok ako dito sa church na ito, wala ka pong hahanapin. Tama po? Dahil sa ating pamamahay, sino po ang unang hinahanap ng anak? Ang ina. At sana po walang magtulong din na nanay hanggang kulang pa ang anak. Ganun din po, sana tayo mga nanay. Kasi na-review ako nito kagabi, maaga ako natulog kasi gusto ko talaga magpahinga. I want to take a rest. Gusto ko gawin ma-enjoy ang privilege na walang pasok. Pero alam ko na nalulog. Nahadlong ako, review ako sa Ginoo. Kaya ipakita sa Ginoo na basi natala na nato anak, wala na kaulit, ikibayan sa kaurupod. Nahadlong ako sa Ginoo. Sorry, anak ko na nasa luwas pa kayo. Sorry, sana ko sa Ginoo. Kami po, bilang mga anak sa Ginoo, pinapadulog kita ni Lord. Bilang mga mama, tanan na mga bata na ating ituring po natin sila na atong mga anak. Kaya rin po ba kung ano ang kaiputan nano kay dapat na maging ina ni Juan si Maria? Kapag ina ka po, you have to take care sa iyong anak. Kaya si Maria, wala ka siya sa responsibilidad kay Jesus, pero ikaw pa siya sa responsibilidad kan Juan. Amuhan po ang halagad ni Jesus na si Juan. Wala na po siya sa best friend, pero may pwede pa siyang maging best friend, ang mama ni Jesus. Diba? Mga young people, pasensya po kung wala niyo nabatsakan ang pagpalangga sa mga ilog. Kasi may mga young people kita na nagkulang, kinulang sa atensyon. Pasensya po, pero may review ako sa inyo na ng mensahe sa Panginoon. Kag mga mama, pasensya po kita kung kinulang kita sa pag-respital sa aton mga anak. Mga anak, dumtumunta, Efeso 6:2, honor your mother and father. Pag may nakita ka mong mga lula, mga mama na ay sa simbahan, pag-abot niyo, hintawon, pagkahod ka mo. Kay basi panggan nila lang
Mga young people, pakitaas ang kamot. It is a great reminder sa ato usad na tagaan natin simpagalang ang mga nanay pagmamanaan niya. Of course, dili lang mga nanay. Of course, ang mga tatay, at atong mga pastor, kaya pinatuloy natin sila bilang mga ginikalan. At sa atong mga na mga iloy, sana po, subaybayan po natin ang atong mga anak. Ginasabi na nila na grabe na ang customary sa mga kabataan. Matuod man. Kaya nga ni Uradlaw, kumahimula, Uradlaw, tangisan rin natin ang atong mga anak. Kay parehas ang pagtanis ni Maria kay Jesus. Amo man po ang challenge sa ato niyan, mga nanay. Bago po kita maghali, sana po din kita maghali dito sa Unity Church niyan. Nawala kita sa hindi pray. Miski usad na bata na niyan. Kag mga bata, kung mahimo, pag-approach ka mo sa mga nanay na pwede niyo maging nanay-nanayan. Ako ay ang so blessed kayo sa buhay ni ating nanay niyan sa Cebu. Igo siya sa mga foster parent. Igo siya sa mama at papa. Miski warak kami.